Disisit na ang aking pangalawang feedback kay Honda Click 160. Yung nakaraang vlog, ang dami-daming nagbasya akin doon sa mga feedback ko ng mga negative kay Honda Click 60 about sa physicality, ano niya, appearance niya, yung mga kulang, yung mga inaasahan dapat natin. Yan, ang dami nagbasya akin. Sabi, ba't pa daw ako bumili nito? Bakit dapat nag-aerox na lang daw ako ng NMAX? Kino-compare ko kasi sa ibang ibang unit. At saka parang madaming galit na galit. Tatawa lamang ako sa kanila. Siyempre Pinoy tayo, meron tayong sariling may sarili tayong opinion. We have a own opinion na makapagsabi ko ano yung nakikita natin. Hindi naman siguro tayo doon makakasuhan, di ba? So ngayon, eto na, feedback natin kay Honda Click 160. Gaano siya kalakas? Gaano siya katipid sa gas? Tingnan nyo 55.8 km per liter. 61 pa lang ang 61 kph pa lang ang takbo ko. So gaano siya kalakas? Makikita nyo, relax lang ang aking mga braso. Napakalambot ng throttle niya. Malambot. Pag gumanong kagad, umaangat kagad. Diba? Tsaka napakaganda niya sa lakas niya sa overtaken. Pag gusto mo umovertake, katulad nito. Yan. Ride safe lang talaga tayo. Kailangan lagi nating ingat-ingat lang talaga. Dahil may mga pamilya tayong inuuwian. Papakita ko sa inyo kung gaano kalakas si Click 160 pagdating sa sa arangkada. Ayan 60, ang bilis niya mag 89. 97. Mahina nga lang talaga Mahina nga lang talaga ang braking system nito. Pero syempre, ingat lang talaga. Kung gusto natin mag-upgrade ang braking system natin, lumakas ang braking system natin, mag-upgrade tayo. Yan. Medyo mataltal nga lang talaga kasi matigas ang ang shock. Pero malakas to, sinasabi ko sa inyo. Malakas siya pero tipid siya. At saka yung comfortability niya sa pag-upo mo. Hindi ka magsisisi dito. Medyo matigas nga lang ang upuan, pero meron tayo dyang mga solusyon. Kagandahan lang sa upuan nito ay hindi siya madulas. Kasi siya, parang rough leather ang ang nakalagay dito. Ayan sarap to. Parang pandulo. Yun nga lang talaga. Kung nahalataan nyo, pag ako'y nalulubak, napuputol yung aking salita at hininga. Dahil talagang tagas ng shock nito. Pag-ipunan natin yung shock nito. Sarap perang kada nito. Malakas talaga siya. Kaya ang preno nga lang talaga. Sa tipid ng gas, talagang mapapatipid ka rito. Kaya yung mga nagsasabi, ang dami-dami ko daw bad feedback, ba't di na akong bumili ng iba o benta ko na lang daw to. Mga asar talo daming patola. It's my own opinion lang po mga sir, mga ma'am. Sa physicality niya, marami talaga siyang mapupunakan na kulang. Parang hindi ka sapat. Pero within comes in performance and fuel efficiency. Talagang wala akong masasabi dito. Pinalalalamove ko po ito. Kasi may charger na, matipid siya sa gas. Hindi katulad ng ibang unit, ibang model, Aerox, NMAX, talagang lumalakas din sila sa gas. Alam ko balang araw lalakas din to sa gas. Lalo't pag ginalaw natin ng panggilid, yan, lalakas sa gas yan. Pero makikita natin, comfortability pa lang, goods na. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, bumili na kayo ng Click 160. Maraming talagang pumatol talaga sa aking sa aking review nung nakaraan. So tawa lang ako. Tagal ko kasi hindi nakapag-review.
Kasi syempre gusto ko ma-experience ng full experience ng Honda Click 160 bago tayo mag-review. Ngayon nga pala pupunta kami ng Unisan, Quezon. Malayo-layo rin yon. Sabihin natin sa comfortability talaga ng pag-upo, medyo lugi-lugi tayo kasi syempre hindi naman to NMAX, hindi naman to Max scooter na talagang komportable ka. Medyo masakit lang talaga sa puwitan. Kaya kung gusto mo talagang comfortability when it comes in na long rides, mag NMAX ka o Max scooter. Pero kung gusto mo namang malakas, short rides lang, tapos fuel efficiency, mga panghanap buhay, mag Honda Click 160 ka. Yan o, kita nyo? Yan, stock pa lahat yan, stock pa lahat. Yan. Okay, hintayin natin sila. Ayan, si Brother Walid, si Bromino at saka si Stad. Kasi nung una, bala ko Honda Click 125. Ganun din naman, gusto kong palakasin, gusto kong lumakas ang takbo. Tapos, yun, gagalawin ko din naman panggilid. Ito, sa stock na panggilid, stock na panggilid ang pag-uusapan natin. Stock na takbo, stock ang engine. Ano na ako dito fulfill na ako. Ibig sabihin, sapat na ako dito. Pero syempre, malikot ang kamay natin bilang isang Pinoy. Gusto natin mag-explore. Tingnan natin kung may ilalakas pa ba siya kapag nagpalit tayo ng pulley set, nagpalit tayo ng bola, ng center spring, ng clutch bell, ng clutch lining, yan, center spring at saka clutch spring. Kung pag tinasba natin ng 1,000 RPM bawat spring, siya ba ay meron pa bang fuel efficiency? Yan, kasi nakaset up to sa parang nakaset up to sa fuel efficiency. Kaya doon natin malalaman. Pero sabi naman ng iba, nagpalit daw din sila ng panggilid, pero lumakas pa rin daw, mas lalo daw tumulin. Best in experience, gusto ko ma-experience talaga to, katulad doon sa ginawa ko sa MIUI 125. Kaya talagang satisfied ako dito sa Honda Click 160. I'm not a branded war. Okay, hindi ko sinisiraan ng mga Honda at Yamaha. Parehas siya mga sa tawag ito, branded na pinakikinabangan ng maraming tao. Yamaha, Honda, nasa iyo lang naman kung ano yung expectations mo sa gusto mo sa brand. Kanya-kanya naman tayong specification kung anong gusto natin sa motor. Kung pang tricycle, pangkargahan, comfortability, mabilis, okay, gusto mo pang chill ride lang, o kung gusto mo naman pang angkas, yan, pang lala mo, pang deliver, yan, may mga sarili tayong comfortability and tsaka mga expectation sa gusto natin sa isang motor. Kaya yung mga nagko-comment ng kung ano-ano dyan, masasama, kayo dyan, relax lang kayo, chill lang kayo dyan. Okay, nandito tayo sa street ng diversion ng Sariaya. Ayan 100. Nasunod sa akin ng NMAX si Bromino. Ayan na di pa sagad, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 17, isasagad muna. 17, ay lubak-lubak din hindi na, lubak-lubak dito. Kalog tayo dito yes, yan na
100. Ang bilis niya makuha 100. Yan, 104. Malubak-lubak lang talagang daan din eh, kaya mahirap mag-top speed. Ang hirap sumagad. Baka magisagad din ang buto sa tuhod. Ang tigas pa ng shock. Ha! Tigidig. Ha! Tigidig. Ya, tigidig. Ito lang talaga disadvantage talaga matigas ng shock. Ah! Tigidig. Ah! Tigidig. Ah! Tigidig. Aray. Kalug eh. Pero nung una kong ano dito, una akong dumaan dito, talagang ramdam ko kahit mabagal takbo. Sakit sa bewang. Pero ngayon parang lumalambot na rin yung yung shock niya. Basta lagi mo siyang dadaan siguro sa taltalan para lumambot. Na na siya, hindi na siya masyadong matigas. Siguro lalambot din to pag tagal. Yun lang talaga yung problema din sa Honda Click 160. Pero matibay talaga ang stock shock talaga. Isa mga aftermarket. Mga aftermarket ka talagang gusto matibay, talagang pricey talaga. May mga price talaga. Masakit sa bulsa, pero quality. Pero kung gusto mo naman talagang tipid, stock shock ka lang talaga, stock kesa ka lang talaga. Kung gusto mo talagang lang, tipid-tipid. Yan. Siguro hanggang dito na lang muna yung aking feedback sa Honda Click 160. Talagang yan o, rider. Hataw yan. Hindi na hataw. Ano ka, hataw pa eh. Yan, siguro NMAX siya o. Na 100 man yun ah. Ayan na. Kulang ang daan. Talagang ingat lang talaga sa braking system na ito ng Honda Click 160. Yan, kita nyo naman kung gano'n kasaya dito sa Honda Click 160 ha. Tapos mamaya may mag-feedback na naman dyan ng tawag dito. Dapat di ko na binili ko ganyan. Siyempre naunawaan ko naman yung mga tao. We have a own comment, opinion, attitude. Yan. Okay, hanggang dito na lang po. At nandito na kami sa Lucena. Okay, ride and safe po. Next vlog ko naman ay siguro gano'n pa katibay sa Honda Click 160 after mga ilang miles ang tinakbo, after mga ilang kilometers. Kaya siguro ay hanggang dito na lang muna. Ride and safe. Sa gustong mag-follow ng aking mag-subscribe ng aking YouTube channel, pakisubscribe po. Kung ayaw naman di ko kayo pinipilit.